So, good morning sa'yo, Kuya One TV. Good morning, Papa Dan. So, gusto ko lang din malaman yung background mo bilang isang kalingap para din sa mga supporters na nakakanood sa'yo para makilala ka nila. Okay lang? Okay lang po. Okay lang. So, Kuya One, ano ba ang full name mo? One Station Makina na talaga pangalan ko. Okay, and ilang taon ka na po? 39. And taga saan ka po talaga? Taga dito talaga kami sa Labo. Tapos napunta lang ako sa Metro Manila almost 20 years na. Nagtrabaho ka po doon? Ano pong pinasukan niyo sa Manila? Nung unang trabaho ko sa Metro Manila, naging staff ako ng isang laboratory sa optical. Yung gumagawa ng mga eyeglasses. Okay. Kinalaunan, naging rider, naging salesman, hanggang sa naging Grab rider. Doon sa Manila? Manila yan, sa Manila. Sa loob ng 20 years. Doon ka na rin po ba nagkaroon ng pamilya? Doon na rin ako. May mga anak ka po? Isa. Okay. And kamusta naman po ang pamilya nyo? Okay naman, Padan. Sa ngayon naman, yung support naman ay nandun naman buong buong support sa akin na kahit na minsan, di ba nangyayari sa atin bilang isang YouTubers, nadadown. Opo. Tapos, siyempre, ganun pa rin yung support nila. Bangon lang, laban lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Nasa po ba ang mag-ina nyo? Nasa Manila? Nasa Bulacan. Nasa Bulacan. So okay lang po ba na nandito ka sa diet sila nasa Bulacan? Okay lang naman, Papadan. Okay lang sa kanila. Ilang taon na po ba yung anak nyo? 15 years old. 15 na. Nag-aaral to? Nag-aaral. Okay. Eh, paano po ba kayo nagsimula maging charity vlogger? Ito kasi naging nung tawag ito? Yung pandemya, yung ano ba to? Yung ano bang yung last year? COVID-19. So doon ko nakita yung sobrang alam mo yung hirap ng ating mga kababayan. Kasi ako everyday nasa kalye. So nung kasagsagan ng COVID-19, kami lang yung nasa kalsada ng mga Grab rider, mga food panda. So kami yung rumaratsada. So doon ko nakita kahit naman hindi pa tayo charity vlogger, ay nag-share ako sa ating mga kababayan, lalo na ng COVID. Pagkatapos ng trabaho, kumikita ako ng ang laki ng kita dati ay. Nung COVID mo? Sa araw, almost 2,000 plus, 3,000, mga ganun. Sa rider po? Sa rider yan. Okay. Biyahe yan. Lalabas ka ng madaling araw, uwi ka ng hapon. Kasi bawal na yung sobrang gabi. Opo. So pagkatapos mga 2 or 3, nag-share ako sa ating mga kababayan. Kahit yung tinapay. Kasi yung makita mo sa kalsada, ang daming pakalat-kalat. Dalawang tinapay. Namimigay ka po? Tuwan-tuwa sila niyan. Pero hindi ako vlogger pa noon. Wala pang channel? Wala pang YouTube? Oo. And paano mo naman nakilala si Kuya Val? Hanggang sa, yun nga, kakapanood ko ng mga YouTube, di ba? Tayo kasi pag bagong YouTubers, bagong nangangarap sa YouTube sa YT World, papasok mga paangatan na ganyan, yung mga nagpo-promote sila. Opo. So hanggang sa napunta ako kay Kuya Mel. Kuya Mel? Kay Kuya Mel. Okay. So, sabi ko sa kanya, kung pipili ako sumama, sabi naman niya okay. So naging nakasama ko siya ng ilang buwan din bilang isang YouTubers. Hanggang sa naging kalinga partners ako. Okay. Nakarating ako ng diet. At doon nga, parang 1 week lang. Tapos after that, uwi ng Manila, trabaho. Tapos balik ulit dito sa Camarines Norte. Hindi ganun pabalik-balik ako. So ngayon nandito ulit ako. Sabi ko nga po, ipagpapatuloy ko yung pagtulong natin sa ating mga kabayan. So hindi ka po full-time vlogger nung una? Hindi. Ganun. Di ba, last 4 months ago, nasa Metro Manila ulit. Nag-grab ulit ako. Nag-grab ka ulit. And paano niyo po ba nakilala si Kuya Mel? Sa ano yan, yung nagla-live siya. Nakita ko lang sa YouTube. Doon ako sabi ko kasi, narinig ko yung pagtulong yung mga charity vlogger. Kasi, sa atin kasi mga charity vlogger, minsan, ako dati hindi pa charity, di ba? Iniisip ko, kasi ibang mga tao naririnig ko, pagtulong daw, ano yan, tawag ito? Ang tawag doon? Parang pag tinulungan, pababayaan na. Opo. Kaya, nagtutulong ako, ayoko lang mag-video kasi mamaya, di ba sabihin nila, pakitang tao lang. Opo. Pero nakilala ko yung kalingap, lalo si Kuya Val Santos Matubang, iba eh. Alam mo yung mapapanood mo, uy, may pabahay, ano to? Hindi mo naisip na parang para sa vlog lang ang ginagawa nila? O hindi ko naisip na para lang makumita. Hindi ganun ay. Kumbaga sa ano yung tulong panghabang buhay nga. Opo. Di ba? Wala nung si Kuya Val napanood dati. May mga beneficiary sila, di ba? Yung mga lolo't lola. Pag namatay, papalibing pa. Habang buhay nga yung tulong, sabi ko, magbablog na rin ako, magbibideo na rin ako. So na-inspire ka kay Kuya Val? Na-inspire ako kay Kuya Val. Si Kuya Val talaga yung nag-inspire sa akin para din mag-vlog. Siyempre, yung ibang lang, kagaya Kuya Mel, yung ibang mga charity vlogger na nakasama ko, yun yung parang nagpalakas din ang loob na, sige,
ituloy mo yung gusto mong gawin. So charity po ba ang unang content mo sa YouTube mo? Yung unang content ko talaga, charity. Sa bata, charity. Okay. Hanggang ngayon, charity? Hanggang ngayon, charity. And gano'n ka nakatagal na nag-YouTube o naging vlogger? 1 year and 2 months yata. Yan ay full-time na o hindi? Ngayon po full-time ko na. Ngayon ka pala mag-full-time? Kasi nung nasa Metro Manila ako, bumibiyahe din, okay naman yung kita sa Grab. Opo. Pero sabi ko nga, ay sa Grab kasi, yung pangangailangan ng pamilya, kaya kong ibigay. So kung mangangarap ka pa, na mas gusto mong tumulong kasi charity vlogger ka, nasa puso mo yan ay, di ba? Hindi mo magawa dahil nga ang kinikita mo sakto lang. Sakto lang. So sa YouTube po, kamusta naman ang income mo sa pagiging vlogger? So sa ngayon, parang nag-uumpis tayo ulit. Okay. Nag-uumpis tayo ulit ay hindi pa ganun ka yung kita sa YouTube. Opo. So sabi nga, sa parang umpisa ka ulit. Pero nung nasa Metro Manila ako, nung sabi nga ni Kalinga Prob na balik ka dito, namimiss ka namin kasi nabuhat boys kami dati, di ba? So parang yung naging motivation ko ulit na tutuloy ko na. Kasi si Kalinga Prob yan ay, di ba? Kumbaga sa sabi ko nga, isang karangalan din na makasama ako sa K-Boys at kaya Boss Kalinga Prob, di ba? Kahit 2 weeks lang, tapos after that, kung kailangan ako ni Boss Kalinga Prob, nasama, nandito lang ako. Kasi dito lang ako sa diet ulit. Okay, so balik nga po ba, after nyo po bang makasama namin, pagkatapos po nun, babalik po ba ulit kayo ng Manila? Dito na lang, dito na. Kay Kuya Bal ka na talaga? Kay Kuya Bal, tapos pagka may bayan naman kami sa Labo, Opo. So pwede naman ako doon. Okay, so decidido ka na mag full times. Paano naman po ang pamilya nyo? Anong reaction nila sa decision nyo? Masaya sila kasi nakikita, pati mga kaibigan ko, na nakapanood sa akin, masaya sila kasi sabi nila, ang ganda ng takbo ng YouTube mo ngayon, sana ituloy-tuloy mo na rin. At sana, yung mga kababayan din natin na nanonood, mga subscriber ni Papa Dan, at sa mga lahat po, sana tuloy niyo po yung suporta sa amin, lalo na po sa ating kay Kuya Bal Santos Matubang, di ba? Sa lahat po ng Kalinga partner, sa akin po. Para, kumbaga sa yung pagtulong ko din. Kasi kung wala naman din pong kinikita din sa YT, sabi ko nga, wala tayong pantulong. Tama po, tama. So, paano naman po ang suporta na ibibigay nyo sa pamilya nyo ang financial ay kaya nyo po ba rin bang ibigay? Kaya pa naman po sa ngayon. Kaya kumbaga sana meron pang natitirang pera, konti-unti. Kaya nga sabi ko, sana ngayon pag sahod ko, yung masusuldo ko, may pang allowance pa din yung pamilya ko. May bibigay ko. So, willing ka po talagang mag-charity, tumulong kasi binitawan niyo po ang pag-grab na kaya niyo naman po mag-survive dun sa kinikita mo sa Grab. So, nilet go mo yun para lang maging charity vlogger? Yes. Nilet go ko yun para lang maging charity vlogger para mas marami ako matulungan. Kasi parang, alam mo yung almost 3 months ba, 4 months na nawala ako dito. Hinahanap-hanap ko ay ang pagtulong. Gusto ko man magtulong doon sa Metro Manila. Kaya sakto nga lang din, kaya nakapag-abot ko pa kaunti-konti. So ano po ba ang pakiramdam ng tumutulong ka? Sobrang alam mo yung pakiramdam na magaan din sa dibdib. Yung, alam mo yung makapagbigay ka ng yung kaya mo lang na pera para sa kanila, yung tulong, yung bigas, yung pagkain. Pakikita mo yung ngiti, inapasaya mo ng ating mga kababayan. Sobrang magaan sa pakiramdam, nakakatuwa. Alam mo yun. Naramdaman niyo na po ba na kayo ang tinulungan? Naramdaman ko. Dumating na po ba sa buhay niyo na kayo yung binigyan ng tulong? So ano po yung mas masarap na pakiramdam? Yung kayo yung tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Mas masarap yung ikaw yung tumutulong. Alam mo yun, ako kasi sa akin, kahit nasabi ko walang-wala ako, never ako humingi ng kahit sa pamilya ko. Kung mapansin nila na nahihirapan si Kuya Juan, nahihirapan siya. At binigyan ako. Kagaya nung last time na sa kumpanya ako, nung nasunog yung pa ako. Opo. Almost 2 months akong di nakalakad. Parang alam mo yung ang hirap ng pakiramdam pala ng ganun. Tapos alam mo yung sakit, hindi ako naiyak doon eh. Yung naiyak ako yung mga kasamahan ko na sa opisina na hindi mo inaasahan, biglang tatawag doon sa asawa mo na punta ka dito, may panggamot na yung asawa ko. Yung kasi napakahirap yung yung sitwasyon ko dati, yung nasunog yung pa ako. Ano po ba nangyari? Kasi yun ay yung may sunog doon nangyari sunog doon sa inupahan. So para na may gawin ako, iligtas ko ba, ay tumalon ako doon sa apoy, hindi ko alam yung pantalon ko nasusunog. Okay. So ang nangyari noon, tawa-tawa pa ako kasi nasabi ko walang problema yan. Pero nung napansin ko yung pantalon ko maapoy, doon ako napaupo na sobrang sunog na pa rin pa ako. Grabe. Buti po hindi po kayo natuluyan na mapilay. Hindi naman, parang 3rd degree burn yung nangyari. Gano'ng katagal na po yun?
parang 3 years ago. 3 years ago. Kaya sabi ko, yung pagtulong talaga, kung mabait ka rin sa kapwa mo, hindi, kagaya ng mga katrabaho ko, di ba? Hindi ko ma-expect na ang gamot ko, sabi ko, bili ka na ng generic. Okay. Kasi para makainom ako, malagay yung sugat ko. Pero nagulat ako kinabukasan, yung pera ko dating parang nasa 2,000 na lang. Naging 15 milyon. Hindi po ng mga katrabaho. Dahil sa tulong nila? Dahil sa tulong. So doon mo rin po na naisip na gusto mo rin tumulong? Yun. Isa pa yun na ang sarap pala, no? Na hindi mo ini-expect yung darating sa'yo. Kaya di ba yung mga tinutulungan natin, pupunta tayo sa lugar na bigla na tayong darating. So napaiyak sila sa sobrang pasalamat. Buti dumating kayo, wala na akong makain. Kahit napakaliit lang na maibigay mo pero sa kanila ay napakalaki na. Napakalaki para sa kanila. Ano ba ang pinaka-challenging sa'yo, Kuya Juan, sa ginagawa mo ngayon sa yung pagiging vlogger? Ano ang pinaka-challenging? Yung pinaka-challenging sa akin, yung, alam mo yung pagkasano walang-wala ka rin, tapos nagtutulong ka. Sabi ko nga, kami tumutulong sa abot ng aming mga kaya. Tapos yung pamilya, sa pag-umpisa ko ulit, ay sakto lang din yung allowance. At least din naman sila nagugutom. Yun yung challenge sa akin na yung pamilya ko, kasi huwag magutom. So, tingin mo ba kayo sa pag-YouTube mo magiging ano ka dito? May bibigay mo ng sapat ang pangangailangan at meron pang sobra para sa'yo. Tingin mo sa YouTube makukuha mo yan? Yun naman din sa tingin ko makukuha ko. Kasi alam mo yung kagaya sa atin, nagbabasa ako sa mga comment. Yung sa sarili natin, ako sa totoo lang sobrang mahihiyain dati. Hindi ako marap sa camera. Tapos nung nagbablog na, tapos yung mga comment ng mga viewers natin na, alam mo yun, parang ituloy mo yan kasi meron kang may potential kasi pagbablog. Tapos dati pag nagsalita ako, bulol-bulol pa. So ngayon, nakita nila pag nagsalita ka, unti-unti nag-i-improve. Lalo na, gaya diba, nakasama ko yung mga Kalinga partners, sila Kuya Bal, tapos yung mga kagaya ngayon, nandito ako sa inyo, nakakasama ko kayo, na dating, kumbaga, kasama ni Kalinga Prab yan, tapos nakakasalamuha ko. Nalalaman ko rin yung bawat ugali ng bawat isa, na ganito pala, napaka-humble ng mga kasama natin. Lalo na si Kalinga Prab, totoo lang, dati parang, paano ba pakisama si Kalinga Prab? Yung pala, napakasimpleng tao lang. Hindi ka nahirapan? Hindi ako nahirapan. Alam mo yun, minsan, sabi nga, boss, ganito, dati parang kahit tawagin mo si Kalinga pero parang nakakailang. Kasi alam mo, para kasing ano yan ay, yung mga dating hinahaka mo lang, na parang nanghirap mong lapitan, pero hindi pala. So, yung nakasama ka namin, ano naman ang pakiramdam na naging parte ka ng grupo namin sa 2 linggo? Sobrang alam mo yun, sobrang saya ko. Unang-una na, dadagdagan din ako yung subscriber ko, thank you so much po. Tapos sa mga views, ang lalaki po ng views. Sana nga, pagtuloy-tuloy. At siyempre, masaya-masaya ako na makasama ko po ang K-Boys. Kayo, sila Kalinga Prab. Masaya-masaya po ako. So, nakatulong naman po ang pagsama nyo sa grupo ng Kalinga Prab? Sobra po nakatulong. Napakalaking tulong po niyan. Kaya, sa mga susunod naman, good luck po. At siyempre, sana sundan nyo rin ako. Dito lang ako sa diet. Okay. Sabi ko nga, Papadan, anytime naman na gusto tayo kasama ni Kalinga Prab, nandito lang ako. Sabihan lang po. So, Kuya Juan, ano o sino ang inspirasyon mo sa yung ginagawa araw-araw? Siyempre, una, ang Panginoon. No? Pangalawa, yung pamilya. Pamilya. So, ano ba ang pangarap mo para sa pamilya mo? Simple lang naman, yung mapaayos ko yung buhay nila, mapaayos ko, tapos yung magbigyan ng magandang tahanan din. Kasi kagaya natin, di ba? Nakita ko yung mga tinutulungan, yung mga bahay. So, ako naman meron na improve na lang din, pero mas gusto ko yung mapaayos yung buhay nila. Kapag na maayos. Mas mapaganda pa. Mas mapaganda pa. Okay. So, Kuya Juan, ano ang ibibigay mo expectations ng mga supporters ng Kalingap at sa mga bagong susuporta sa'yo? Ano ang asahan nila sa'yo? Yun po, asahan nyo na yung ating mga pagtulong, yung ating mga videos din, na may maganda yung quality ng video natin. At siyempre, mas papag-igihin ko pa po yung aking pagbablog at sisipagan pa. Para kahit pa paano, may balik ko rin sa inyo yung binibigay niyo sa akin suporta. Okay. Ano po ang mensahe niyo kay Kalinga Prab at kay Kuya Val Santos Matubang? Ang mensahe ko kay Boss Kalinga Prab ay simple lang naman, no? Manatili lang siyang kung ano siya dati, sabi nga niya, kung ano man ako dati, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Manatiling humble pa rin, no? At siyempre, congratulations po sa 2 million subscriber. Na kasama ako, sobrang sobrang excited nangyari kahapon. At kay Kuya Bal naman, ay ituloy nyo lang po. Sabi ko nga, yung mga nangyayari sa YT, tuloy lang po Kuya Bal.
at ipagtulong natin ay sana tuloy-tuloy yung suportahan pa rin si Kuya Bal Santos Matubang. Good luck po, ingat parati Kuya Bal. Thank you Kuya Juan sa suportahan niyo po si Juan TV Vlogs. Maraming salamat po Papa. Thank you. At isang karangalan napunta ko sa YouTube channel. Thank you po. Salamat po sa pag-interview. Thank you po, thank you.